Magandang araw sa'yo. Alam mo, yung mga materyales na binigay mo, parang nagbukas ito ng isang napaka-interesanting tanong. Kasi, di ba, madalas nating iniisip na ang pinakamalaking banta sa misyon ng Diyos ay, pag-uusig o kaya sekularismo. Oo, yun yung mga usual suspects kumbaga. Oo. Pero, paano kung ang totoong banta pala ay isang bagay na ipinagdiriwang pa natin? Paano kung ito ay yung sobrang sigasig pero walang sapat na paghubog? At yan mismo yung sentral na argumento ng source mo, galing sa aklat na Forming Gospel-Bearing Witnesses. Ang sinasabi nila, baka ang pinakamalaking panganib ngayon ay hindi yung kakulangan ng passion, kundi yung passion na walang formation. Passion without formation. Ganda nung analogy na gamit nila. Oo. Yung apoy na walang pugon. Eksakto. Parang fireworks display, grabe ang ganda, ang liwanag. Pero pagkatapos ng ilang minuto, ano nang natira? Usok na lang. Tama. Ang goal natin ngayon ay himayin yan. Paano ba tayo makakapagtayo ng isang apoy na pangmatagalan, yung nasa pugon, hindi lang yung isang fireworks show na panandalian? Simulan natin siguro sa problema mismo. Kasi sa kultura natin ngayon, lalo na sa Christian circles, sobrang taas ng tingin natin sa enthusiasm, di ba? Oh, yung on fire for God. Kapag nakita natin gano'n ng isang tao, iniisip natin, wow, ang spiritual niya. Pero sabi nga sa source, hindi yun sapat. Alam mo, parang droga, di ba? Nakakakuha tayo ng high sa initial passion, yung energy sa isang youth camp, halimbawa. Oo, sa isang mission trip. Pero anong nangyayari pag-uwi? Ayan, doon na nagkakatalo. Sabi sa source, maraming masisigasig, pero hindi sila malalim na nahubog. At ang hindi nahubog, hindi talaga makakatagal. At actually, hindi ito bagong problema. Nagbigay sila ng mga halimbawa mula mismo sa Biblia. Tingnan mo si Jesus, nung may mga gustong sumunod sa kanya. Oo, yung may nagsabing, susunod ako sa'yo kahit saan? Yun nga, anong sagot ni Jesus? Hindi niya sinabing, sige, galing, welcome aboard. Hindi. Sabi niya, ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. Basically, parang tinatanong niya, sigurado ka ba? Alam mo ba tong pinapasok mo? Eksakto, sinusubok niya yung lalim, hindi lang yung paunang sigasig. At may isa pang halimbawa dyan na grabe yung mga Israelita sa Sinai. Oo, yung classic example. Pagkatapos nilang marinig yung 10 utos, sabay-sabay silang sumigaw, lahat ng sinabi ng Panginoon, gagawin namin. Grabe yung commitment, no? Um, 100%. pero ilang linggo lang ang lumipas, nasaan na sila? Ayun na nga, sumasamba na sa gintong baka. At ang punto ng source, hindi yun dahil hindi sila sincere sa simula. Masigasig sila. Ang problema, kulang sa formation. Ang kanilang sigasig, parang fireworks lang talaga. Mabilis na wala. At syempre, andiin din yung mga tao sa John chapter 6, libo-libo ang sumunod kay Jesus. Dahil sa mga himala, sa tinapoy. Oo, pero noong naging mabigat na yung turo niya, anong nangyari? Biglang ayon, sabi sa verse 66, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod. Kasi ang tanging nahubog lang ang nanatili. Sila yung apoy sa pugon, hindi yung fireworks. Tama. At alam mo, para maging mas konkreto, may kwento sa source tungkol sa isang karakter, si Sarah. Oo, tumama yun sa akin. Sigurado ako maraming makaka-relate dyan. I-unpack natin. Si Sarah, sobrang galing. Charismatic, dedicated, lumago talaga yung youth group niya, daan-daan. By all modern standards, super successful siya. Isang malaking fireworks display. Pero, Pero may kulang. Walang sistema. ayun, walang plano para sanayin yung mga susunod sa kanya. Lahat nakasalay sa energy niya. So ang nangyari, Na-burn out siya. at hindi lang siya, pati yung mga key leaders niya na burnout din. At yung dating malaking-malaking youth group, unti-unting humina. Ang aral doon ay brutal pero totoo. Ang sigasig kung walang istruktura, babagsak din. So, kung yan ang problema, ano ngayon ang solusyon? Paano tayo magtatayo ng pugon? Dito na siguro papasok yung konsepto na architecture of obedience. Yan na nga, ang ganda ng term na yan, di ba? Arkitektura. Ibig sabihin, may disenyo, may blueprint. Hindi basta-basta. Hindi talaga. Sabi ng source,
Ang problema natin madalas ay hindi kakulangan ng sincerity. Ang problema, kakulangan ng structure. So, kung walang malinaw na landas, ang ebanghelyo mismo natin nagiging paminsan-minsan lang. Ang panalangin, optional. At ang misyon, nagiging isang event lang, hindi isang lifestyle. Okay, so paano to? Ano ang itsura ng arkitektura na to? Nakabatay ito hindi sa mga programa, kundi sa tatlong magkakaugnay na pagkakakilanlan o identities. Una, ang pagiging saksi, share. Saksi. Anong ibig sabihin yan? Hindi ito yung basta magsishare ka lang kapag tinamaan ka ng feeling. Ito ay isang nahubog na identity. Disiplinado. Alam mo kung paano ibahagi ang ebanghelyo sa paraang malinaw at nakikinig ka sa kausap mo. Okay, gets. Saksi. Anong pangalawa? Ang pagiging tagapamagitan, pray. At ang ganda ng paliwanag dito, ang panalangin daw ay hindi lang paghahanda para sa misyon. Ito na mismo ang misyon? Ito na mismo ang misyon. Ito yung engine room ng lahat. Wow. Okay. At yung pangatlo? Ang pagiging sugo o go, pero hindi ito yung basta go na walang plano. Ito yung matalinong pagpili, paghahanda at pag-alalay sa mga manggagawa. Parang yung sa Acts 13, di ba? Yung pagpapadala kina Barnabas at Saul. Eksakto. Hindi yon bigla ang desisyon. May panalangin, may pag-aayuno, may konfirmasyon mula sa komunidad, may proseso, may arkitektura. Teka, parang kontrakultura yan sa panahon natin ngayon, no? Gusto natin lahat instant. Baka sabihin ng iba masyadong rigid yan o legalistic. Baka mawala naman yung spontaneity. Magandang tanong yan. At yan yung tensyon. Pero ang sagot ng source ay hindi ito tungkol sa paggawa ng mga robot. Ito ay tungkol sa paghubog ng character at identity. Ang arkitektura ay para bigyan ng apoy ng lugar kung saan ito pwedeng lumago ng ligtas at pangmatagalan. Gets ko. So, the structure serves the spirit, hindi para patayin ito. May daluyan, nagbibigay buhay. Ganon din ang sigasig. May mga halimbawa ba sa kasaysayan na nagpapakita nito? Oo, meron. Binanggit sa source si William Carey. Yung ama ng modernong misyon. Siya nga, akala natin puro sigasig lang siya, yung expect great things from God, attempt great things for God. Pero ang totoo, ang tagumpay niya ay nakaugat sa isang matibay na arkitektura. Anong itsura nun sa buhay niya? Araw-araw na devosyon, meticulous na pag-aaral ng wika, estratehihikong pagpaplano. At ang pinakamahalaga, sinanay niya yung mga lokal na leader. Hindi niya ginawang dependent sa kanya ang misyon. Nagtayo siya ng sistema. At andyan din si John Wesley, di ba? Yung mga Methodist societies niya. Eksakto. Ang focus ni Wesley ay hindi lang sa pagdami ng converts. Kundi sa paghubog ng mga disipulo. Oo. So, kita na mga liniit magrupo. Yung mga class meetings, doon may accountability, may pag-aaral, may aktibong misyon. Ang strukturang yun ang nabigay daan sa isang kilusan na kumalat sa buong mundo. Okay, so malinaw na. This architecture, it's about bridging a gap. Yung gap na binanggit sa source sa pagitan ng commitment at competence. Yan yun, napakagandang punto niyan. Marami ang committed, pero iilan lang ang tunay na may kakayahan o kompetensya. At may dalawang perfect examples dyan sa Biblia. Si Moses at si Jonah. Magkabilang dulo, no? Oo, magkabilang dulo. Unahin natin si Moses. Noong tinawag siya, may commitment ba siya? Wala. Puno siya ng dahilan. Sino ako? Hindi ako magaling magsalita. Ang problema niya ay hindi commitment, kundi sa tingin niya, kulang siya sa competence. Pero hindi siya sinukuan ng Diyos? Dinala siya sa isang proseso, isang mahabang proseso ng paghubog. Sinangkapan siya, tinuruan. Habang sumusunod siya, unti-unting lumago yung kakayahan niya. Sa kabilang banda, si Jonah. Kung passion ng pag-uusapan, on fire si Jonah. Sa pag-iwas, buong sigasig siyang tumakbo papalayo. Mali ang direksyon ng passion niya. At ayon sa source, yung buong karanasan niya, yung bagyo, yung isda, ay isang matinding proseso ng paghubog. Parang sinabi ng Diyos, huhubugin kita kahit sa mahirap na paraan para maging competent ka sa misyon ko.
At dito na yata papasok yung pinaka-goal ng lahat ng ito, discipleship that multiplies. Pagdidisipulo na nagpaparami. So hindi lang goal na maging competent ka para sa sarili mo. Ang goal pala ay gumawa ka ng iba na magiging competent din. At dyan nagiging critical yung arkitektura. Ang blueprint, sabi sa source, ay yung modelo ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy 2.2. Ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Wow! Teka, bilangin natin, Pablo, tapos si Timoteo, Tapos yung mga taong tapat, at yung iba na tuturuan nila? 4 na henerasyon sa isang bersikulo. Ayan. Hindi lang, I teach you. Ang modelo ay, I teach you how to teach others to teach others. Yan ang multiplication. Hindi ito nakadepende sa isang tao. Hindi tulad sa kwento ni Sarah, na nung nawala siya, gumuho lahat. Yung a ministry na fireworks. Pero kung may struktura para sa multiplication, magpapatuloy ang apoy. Okay, this all sounds great. Pero pag-usapan natin yung reality check. Maging totoo tayo, parang ang hirap nito. It sounds slow. At totoo yan. Sinasabi mismo sa source ng taghubog ay may halaga. Kailangan ng oras, ng pasensya, ng sakripisyo. Sinipi pa nga si Jesus, pasanin ng kanyang krus araw-araw. Mas madaling mag-organize ng isang malaking event kesa mag-invest sa isang tao linggo-linggo. Oo, mas madaling mag-post ng success story kesa harapin ang mga kabiguan sa isang small group. Pero ang ganda ng framing dito, hindi ito pabigat kundi isang spiritual investment. Ah, okay. Sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos, ang mga bagay na tila pag-atras o pagbagal, tulad ng pagsuko at pasensya, yun mismo ang nagbubunga ng tunay na paglago. Ang gantimpala ay malalim. So babalik tayo sa analogy. Ang sigasig lang ay ang fireworks. Maganda, pero kinabukasan, wala na. Pero ang sigasig na may paghubog, yan yung apoy sa pugon. Hindi man laging nakakasilaw pero nagbibigay ng init sa buong bahay. Nagbibigay ng liwanag kapag madilim at pwede mong gamitin para magpasiklab ng iba pang apoy. Napakagandang buod niyan. Ang buong argumento dito ay isang hamon na baguhin ang ating mindset. Isang pagbabago mula sa activation patungong formation. Mula sa commitment patungong competence. At higit sa lahat, mula sa participation patungong multiplication. At ang pundasyon ng lahat ng yan ay yung tatlong pagkakailanan, ang pagiging saksi, share, tagapamagitan, pray, at sugo, go. Hindi mga gawain lang kundi nahubog na identities. Ang layunin, sa huli, ay hindi lang isang kislap, kundi isang apoy na magliliyab at maipapasa sa mga susunod na henerasyon. Kaya iniiwan tayo ng mga source na ito na may isang malalim na tanong para sa iyong pagninilay. Madalas nating tinatanong, sapat ba ang sigasig ko? Am I passionate enough? Pero marahil mali pala ang tanong. Ang mas magandang tanong na dapat nating itanong ay, ang sigasig ko ba ay nahuhubog? Ang energy ko ba ay may arkitekturang sumusuporta dito? Sa buhay ko, nagtatayo ba ako ng isang fireworks display na para lang sa isang sandali? O matiyaga ba akong nag-aalaga ng isang apoy na magbibigay init at liwanag para sa mga darating na henerasyon?